Topic natin, paano kayo mahahawa sa hand, foot, and mouth disease ng mga bata. Ito po nakakahawa. Ang nahahawa po ay mga sanggol at mga bata. Magsisimula sa rashes muna, tapos nagiging paltos, ibig sabihin nagkakatubig. Tumatagal ng 2 linggo at kusa ding mawawala. Pwede po kayong mahawa ng hand, foot, mouth disease ng maraming beses. Ang gamutan, kapag may lagnat, paracetamol lamang, maghugas palagi ng kamay, at iwas sa mga taong mahahawahan nyo ng hand, foot, and mouth disease. Ito po ay sadyang nakakahawa. Highly infectious po siya dahil napalapit kayo sa taong meron. So, direct contact. Kadalasan po sa edad 5 taon. Pero kahit anong edad, pwede pong mahawa. Saan nagsisimula ang mga rashes? Ito po sa kamay, sa paa, at saka sa bibig. Pati sa katawan, pwede po doon sa paypuitan, at ito po sadyang mabilis makahawa. Sino ang mga pwedeng mahawa? Bata, matanda, any age, iba-ibang edad, sa eskwelahan, sa palaruan, pwedeng mahawa kayo ng ilang beses. Pwede bang mahawa ang mga buntis? Oo. Ang mga buntis, pag nahawa, wala naman pong masamang epekto dun sa ating buntis at dun sa ating baby. Ano yung pwedeng maging sintomas? Opo. Ang sintomas po niya, may lagnat. Nawawala ng gana kumain ng inyong mga anak. May sore throat, masakit talaga yung kanilang bibig, masakit ang ulo, irritable, iyak ng iyak. Malungkot sila, may mali, tapos makikita nyo po, merong mga rashes nga dun sa bibig. Kaya nga po siya tinawag na hand, foot, and mouth disease. Ito po ay mula sa tinatawag na Coxsackie virus, enterovirus. Ito yung mga galing sa tiyan. Gaano katagal kayong mahahawa? Yung mga unang araw ng inyong sakit, parang wala pa yung mga blisters, pero nakakahawa na rin kayo sa ibang tao. Tapos magiging rash, magiging paltos, at matutuyo sa loob ng 10 araw. Pwede pong makahawa pa kahit wala na itong mga blisters na to. Kasi pwede kayong mahawa dun sa dumi ng tao. Kasi enterovirus na galing dun sa dumi ng isang tao. Iba po ang hand, foot, mouth disease dun sa tinatawag na foot and mouth disease ng mga baboy, ng mga kambing, tsaka ng mga baka. Pang mga animals po yun. So, magkaiba yun, ha? Yung foot and mouth disease ng mga hayop. Ito po ay panghayop lamang. Paano nahahawa? Ito. So, mahahawa po kayo. Airborne droplet ito. Ibig sabihin, pag-ubo, pagbahing ng bata na meron, maiiwan na yung virus dun sa pinagbahingan niya. Enterovirus, so Coxsackie virus nga, so pwede dun sa dumi, dun sa poop. Tapos dumumi, hindi siya naghugas ng kamay, tapos humawak dun sa mata, sa muka, humalik o nakipagyakap dun sa mga kaibigan, mahahawa niya din yung mga kaibigan niya. Kutsara, tinidor, pwede pong makahawa. Baso, plato, tuwalya, damit, pwede din po sa mga laruan, sa mga pinto, yung mga doorknobs, yung mga hinawakan, kasi po nandun nga sa mga blisters. So, ang una yung makikita, may lagnat yung bata, lalagnatin. Tapos, nagsisimula na magka-rashes dun sa bibig. Dun sa kanyang dila, mayroon na rin mga parang mga ulcers o masakit yung singaw. Kaya yung mga bata talagang hindi makakakain. Kapag na-dehydrate po ang mga bata, pwede natin bigyan ng mga Oresol, ORS, o kaya mga sopas, kasi masakit din kumain. Talagang mamamayat yung anak nyo. Bigyan nyo po sila ng malalambot na pagkain. Tsaka wag masyadong mainit, kasi pag sobrang init, sasakit po yung mga singaw nila sa bibig. So, dapat medyo pinalamig na. Pag nilalagnat, bigyan lamang ng paracetamol. So, makikita nyo na, minsan ang lalaki nito, parang bulutong tubig dun sa talampakan, dun sa palad, dun sa may puwitan, sakit ng tiyan, ang sakit ng buong katawan,
talagang masakit yung kanilang lalamunan, masakit din ang kanilang ulo. So talagang iyak ng iyak ang anak ninyo. Paracetamol lang mga ibibigay, tapos mga pagkain o Resol, yun lang po. Paunti-unti yung kain, wag niyong bibiglain. From time to time, abutan nyo. Malalamig pwede po kasi mas hindi masakit dun sa kanilang bibig yun. Paano iiwas? Wag po kayong lalapit sa tingin nyo mga taong may rashes. Pag umubo o kaya bumahing, takpan ang bibig. Maganda nga po ngayon, nakamask pati mga bata. Matagal na paghugas ng kamay, lagi maghuhugas ng kamay, sabon at tubig. Yung mga ibabaw, pwede kayo mag-mix ng Clorox and tubig. Punasan nyo yung mga ibabaw ng table, yung mga laruan ng mga bata. Huwag nyo munang dalhin dun sa mga palaruan sa mga malls. Kasi dun, ang dami kong nakitang bata dun nahawa sa palaruan sa malls. Stay at home, bahay muna. Huwag munang papasukin sa eskwelahan. Huwag hawak ng hawak sa muka. Lalo na pag madumi ang kamay at pakainin ng maayos. So, linis-linis lang po ng bahay para hindi tayo mahawa. Tapos maganda po laging nakamask at hand washing pa rin. Nakakahawa po kahit ilang linggo pa, pero mas maganda iwas tayo sa tingin natin medyo malulungkot na bata o hindi masayahing bata. So sana po alam nyo na paano nahahawa ng hand, foot, and mouth disease. Salamat po.